Si Haring Salman, ang tagapag-alaga ng dalawang banal na moske at ng buong Saudi Arabia, ay may isang nitong yaman na tunay na sumasalamin sa kadakilaan ng isang monarka. Ang nakakamanghang halaga ng 2 trilyong dolyar. Upang ilarawan ang gayong kayamanan, maaari niyang bilhin ang lahat ng franchise ng NFL, lagyan ng mga upuang gawa sa purong ginto ang bawat stadium at may matitira pa siyang pera para bumili ng 1 o 2 isla na may katamtamang laki o trilyon na may bilang ng mga zero na higit sa anumang manual sa matematika. Ngunit ano ang maaaring gawin sa isang yaman ng ganitong kalaki? Isang pribadong isla? Nakuha na. Isang pasadyang spacecraft? Bakit hindi? Gayunpaman, ang pinakakawili-wili ay ang pagmamasid kung paano niya pinagpapasyahan gamitin ang kanyang kayamanan. Mula sa mga maluhong palasyo hanggang sa mga high-risk na pamumuhunan, tayo ay magsisimula ng isang pambihirang paglalakbay sa mga mapag-aksayang gastos ng hari, pagtuklas sa malawak na portfolio ng kayamanan ni Haring Salman. Ang kanyang karangyaan ay sinusuportahan ng napakalaking pamumuhunan at likas na yaman na mananatili sa loob ng maraming henerasyon. Ang pamilyang royal ay nag-iipon ng kanilang napakalaking yaman sa pamamagitan ng mga makabuluhang pinagkukunan, kabilang ang Royal Diwan at mga pampublikong pondo ng pamumuhunan. Gayunpaman, walang makakapantay sa kita ng 1 trilyong dolyar na nagmumula sa Saudi Aramco. Ang kasaysayan ng Saudi Aramco ay isang epiko na nagmula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo nang ang Saudi Arabia ay isang teritoryo ng malalawak na disyerto at limitadong yaman. Ang kapalaran ng kaharian ay lubos na nagbago noong 1938 nang matuklasan ang langis sa Arabian Peninsula. Ang pagtuklas na ito ay nagmarka ng simula ng isang bagong panahon na nagbago sa Saudi Arabia mula sa isang bansa na umaasa sa kita ng pilgrimage at agrikultura tungo sa isang pandaigdigang pang-ekonomiyang kapangyarihan. Ang mga pinagmulan ng Saudi Aramco ay nakaugnay sa kasunduan ng konsesyon na nilagdaan noong 1933 sa pagitan ng gobyerno ng Saudi at ng Standard Oil of California na kalaunan ay kilala bilang Chevron. Ang kasunduang ito ay nagbigay sa kumpanyang Amerikano ng karapatan na mag-explore at mag-extract ng langis sa rehiyon. Ang unang matagumpay na balon ng langis na tinawag na Dammam No. 7 ay nakakuha ng langis noong 1938 na nagtatag ng pundasyon para sa pagbabago ng kaharian. Sa mga dekada na sumunod, unti-unting pinalawak ng pamahalaang Saudi ang kanilang pakikilahok sa kumpanya ng langis na nagtapos sa ganap na pagnasyonalisa ng Saudi Aramco noong 1980. Ang prosesong ito ay kumakatawan sa isang mahalagang pagbabago sa kontrol kung saan kinuha ng pamahalaang Saudi ang mga operasyon na dating pinamahalaan ng mga kumpanya ng langis ng Amerika. Ang pagnasyonalisa ng Saudi Aramco ay isang estratehikong hakbang na nagbigay daan sa pamilyang royal ng Saudi na samantalahin ang malawak na yaman na nagmula sa malalaking reserba ng langis ng bansa. Ang pagpapalawak at pag-unlad ng Saudi Aramco ay kapansin-pansin. Sa kasalukuyan, ito ay itinatag bilang ang pinakamahalagang kumpanya sa mundo na gumagawa ng kahangahangang 5.4 milyong bariles ng langis araw-araw. Saklaw ng mga operasyon nito ang buong supply chain ng langis mula sa pagtuklas at pagkuha hanggang sa pagpino at pamamahagi. Ang integradong pamamaraang ito ay nagsisiguro na ang Saudi Aramco ay patuloy na maging isang nangingibabaw na puwersa sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang yaman na nagmula sa Saudi Aramco ay direktang napupunta sa kaban ng pamahalaang Saudi at bilang resulta sa pamilyang royal. Si Haring Salman bilang pinuno ng pamilyang Al Saud ay lubos na nakikinabang sa mga kita ng kolosong ito ng langis. Ang halaga ng merkado ng kumpanya ay lumampas sa 2 trilyon noong 2022 kahit na may mga kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado. Ang kakayahang ito na manatiling matatag at nangingibabaw sa sektor ng enerhiya ay nagsisiguro na ang yaman ng pamilyang royal ay patuloy na lumalawak taon-taon. Ang epekto ng Saudi Aramco sa yaman ng pamilyang royal ng Saudi ay napakalaki. Ang mga kita ng kumpanya ay sumusuporta sa marangyang pamumuhay ng pamilyang Al Saud na nagpapahintulot sa kanila na tamasahin ang mga masasarap na gastos sa
sa mga palasyo, yate at pribadong jet. Ang yaman na nagmumula sa Saudi Aramco ay nagbibigay daan sa pamilyang royal na magkaroon ng malaking impluensya sa pandaigdigang entablado na nakaka-impluensya sa mga patakaran sa ekonomiya at relasyong internasyonal. Bukod sa pagpapalago ng personal na yaman, ang kumpanya ay may sentral na papel sa estratehiyang pang-ekonomiya ng kaharian. Ang Saudi Aramco ay isa sa mga haligi ng Vision 2030 ng Saudi Arabia, isang ambisyosong plano na naglalayong pag-iba-ibahin ang ekonomiya ng bansa at bawasan ang pagdepende sa langis sa pamamagitan ng mga estratehikong pamumuhunan at pakikipagtulungan. Tinutulungan ng Saudi Aramco na magtayo ng isang mas napapanatili at magkakaibang ekonomiya para sa kaharian. Ang makasaysayang konteksto at pag-unlad ng kumpanya ay mahalaga para maunawaan kung paano nagkamal ng malawak na yaman si Haring Salman at ang pamilyang royal ng Saudi. Mula sa simpleng simula bilang isang kasunduan sa konsesyon sa isang kumpanya ng langis ng Amerika hanggang sa kasalukuyang posisyon nito bilang isang global na higante sa enerhiya, ang Saudi Aramco ay naging pundasyon ng yaman ng pamilyang Al Saud, ng kanilang malalawak na lupain at ng marangyang pamumuhay ng hari. Tulad ng nabanggit, ang napakalaking yaman ni Haring Salman ay ginamit upang pondohan ang kanyang hilig sa mataas na antas ng luho. Siya ay may eksklusibong koleksyon ng mga ari-arian, kabilang ang mga modernong palasyo, mga isla, mga eksotikong kotse at pribadong jet na nakikipagkumpetensya sa ilan sa mga pinakamayayamang tao sa mundo. Ang mga marangyang gastos ni Haring Salman ay sumasaklaw din sa mga kapansin-pansing pagbili ng mga kilalang miyembro ng kanyang pamilya. Mula sa napakalaking palasyo ng Al Yamama sa Riyadh hanggang sa tahimik na palasyo ng Al Salam sa Jeddah, bawat tirahan ay sumasalamin sa natatanging kombinasyon ng tradisyonal na arkitekturang Islamiko at modernong luho. Ang mga palasyong ito ay hindi lamang mga simbolo ng kapangyarihan at yaman, kundi nagpapakita rin ng mayamang kulturang pamana ng Saudi Arabia. Ang palasyo ng Al Yamama ay isang sagisag ng kapangyarihan at prestihiyo sa puso ng Riyadh na nagsisilbing pangunahing tirahan at opisyal na tanggapan ni Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ang kahangahangang arkitekturang ito ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang simbolo ng pangmatagalang pamana at impluensya ng monarkiyang Saudi. Ang makasaysayang kahalagahan ng palasyo ay malalim na nakakabit sa kasaysayan ng Saudi Arabia na sumasalamin sa landas ng bansa mula sa pagkakatatag nito hanggang sa kasalukuyang posisyon bilang isang global na kapangyarihan. Itinayo noong huling bahagi ng ika-20 siglo, ang palasyo ng Al Yamama ay dinisenyo upang ipakita ang kadakilaan at autoridad ng pamilyang royal ng Saudi. Ang arkitektura nito ay pinagsama ng maayos ang tradisyonal na disenyong Islamiko at kontemporaryong luho na nagpapakita ng mayamang kulturang pamana ng kaharian. Ang harapan ng palasyo ay pinalamutian ng masalimuot na mga geometric pattern at pino na kaligrapya, mga tampok na katangian ng sining Islamiko, habang ang loob nito ay nagtatampok ng marangyang kasangkapan at advanced na teknolohiya. Ang disenyo ng palasyo ay maingat na isinaalang-alang upang matugunan ang parehong personal at opisyal na pangangailangan ng hari. Ang lugar ay may malalawak na bulwagan at mga lugar para sa pagtanggap kung saan ginanap ang mga estado at diplomatikong pagpupulong. Ang mga espasyong ito ay idinisenyo upang magdulot ng impresyon na may matataas na kisame, malalaking kandelero at masagana na dekorasyon na nagpapakita ng yaman at prestihiyo ng Saudi monarkiya. Ang presensya ng marmol, ginto at mahahalagang bato sa iba't ibang bahagi ng palasyo ay lalong nagpapatingkad sa kadakilaan nito. Isa sa mga pinakapansin-pansin na aspeto ng palasyo Al Yamama ay ang mga hardin nito. Ang mga luntiang espasyong ito, masagana at maingat na inalagaan, ay nagbibigay ng mapayapang kaibahan sa mabilis na ritmo ng lungsod ng Riyadh. Ang mga hardin ay hindi lamang sumasalamin sa karangyaan ng palasyo, kundi ipinagdiriwang din ang malalim na koneksyon ng mga Arabo sa kalikasan at ang paghahangad ng katahimikan. Nagbibigay ito ng eksklusibong oasis para sa hari at kanyang mga bisita na nag-aalok ng tahimik na kanlungan mula sa mga
mga presyo ng buhay real. Ang arkitektura ng Palasyo Al-Yamama ay nagsasama ng mga elemento na nagbibigay diin sa pamana ng kultura ng Saudi Arabia. Ang paggamit ng tradisyonal na Najdi architectural styles na kilala sa mga istruktura ng adobe brick at tumpak na inukit na detalye ay nagbibigay pugay sa makasaysayang pinagmulan ng kaharian. Ang pagsasanib ng sinauna at makabagong estilo ay sumasalamin sa pagsisikap ni Haring Salman na panatilihin ang identidad ng kulturang Saudi habang tinatanggap ang modernidad. Sa loob ng palasyo, ang atensyon sa detalye ay kapansin-pansin sa bawat espasyo. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga likhang sining at artepakto na nagdiriwang sa kasaysayan at mga tagumpay ng estado ng Saudi. Ang mga elementong ito ay nagsisilbing patutuo sa maluwalhating nakaraan ng kaharian at sa mga ambisyon nito para sa hinaharap. Ang silid-aklatan ng palasyo, puno ng mga manuskrito at bihirang akda, ay kumakatawan sa isang tunay na kayamanan ng karunungan na sumasalamin sa malalim na pagpapahalaga ni Haring Salman sa edukasyon at kaalaman. Ang palasyo ng Al-Yamama ay lumalampas sa simpleng tungkulin bilang tirahan. Ito ay isang sagisag ng prestihiyo ni Haring Salman bilang pinuno at tagapagtanggol ng pamana ng kultura ng Saudi Arabia. Ito ay nagsisilbing buhay na patunay ng walang hanggang pamana ng monarkiya at ng impluwensya nito sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan. Ang kadakilaan ng arkitektura at ang makasaysayang timbang ng palasyo ay ginagawa itong isang karapat-dapat na tahanan para sa isang monarko na nagkaroon ng mahalagang papel sa pag-unlad at modernisasyon ng kaharian. Matatagpuan sa tabi ng nakakamanghang baybayin ng Jeddah, ang palasyo ng Al-Salam ay nagsisilbing tagpuan ng tag-init ni Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ang palasyong ito ay hindi lamang isang santuwaryo ng luho at kaginhawahan, kundi pati na rin isang sentro ng kultura at diplomasya na may malaking kahalagahan. Ang estratehikong posisyon nito, malapit sa Dagat Pula, ay nag-aalok ng isang tahimik na tanawin, perpekto para sa parehong pahinga at mataas na antas na mga pagpupulong. Ang palasyo ng Al-Salam ay kinikilala sa kanyang pino na disenyo na mahusay na pinagsasama ang tradisyonal na arkitektura ng Saudi at modernong estetika. Ang harapan ng palasyo ay minarkahan ng simple at malalaking bintana na nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng nakapalibot na tanawin. Ang paggamit ng mga materyales mula sa rehiyon at tradisyonal na mga disenyo sa konstruksyon nito ay nagpapakita ng paggalang sa pamana ng kultura ng Saudi Arabia, habang ang pagsasama ng mga kontemporaryong elemento ay nagpapakita ng progresibong pananaw ng kaharian. Sa loob nito, ang palasyo ay isang halimbawa ng yaman at kagandahan. Ang mga silid ay pinalamutian ng mga mamahaling kasangkapan, detalyadong mosaics at malalaking kandelabra na nagbibigay liwanag sa malalawak na bulwagan. Ang palasyo ay may mga pasilidad na estado ng sining, kabilang ang eksklusibong suite, silid ng pagpupulong at mga lugar para sa libangan na tinitiyak ang pinakamataas na ginhawa at kaginhawahan para sa mga bisita nito. Ang disenyo ng palasyo ng Al-Salam ay hindi lamang sumasalamin sa personal na estilo ni Haring Salman, kundi nagpapakita rin ng kahusayan sa arkitektura ng Saudi Arabia. Isa sa mga pinakatampok na katangian ng Palasyo Al-Salam ay ang malalawak nitong hardin at eksklusibong mga beach. Ang mga panlabas na espasyong ito ay maingat na dinisenyo na lumilikha ng isang tahimik na kanlungan kung saan maaaring magpahinga ang mga bisita at masaksihan ang natural na kagandahan ng baybayin ng Dagat Pula. Ang mga hardin ay sumasalamin sa tradisyonal na paghanga ng mga Arabo sa kalikasan na nag-aalok ng isang mapayapang kapaligiran na perpektong umaayon sa maringal na mga interior ng palasyo. Ang Palasyo Al-Salam ay gumaganap din ng isang mahalagang papel bilang isang sentro ng kultura at diplomasya. Ito ay nagsisilbing tagpuan ng iba't ibang mga kaganapan, mula sa mga pagtitipon ng pamilyang royal hanggang sa mga mataas na antas na pulong diplomatiko. Matatagpuan sa Jeddah, isang lungsod na kilala sa makasaysayang kahalagahan at pagkakaiba-iba ng kultura. Ang palasyo ay naging isang perpektong espasyo para sa pagpapalakas ng mga
mga ugnayang internasyonal at pagtataguyod ng palitan ng kultura. Sa buong taon, ang Palasyo Al-Salam ay tumatanggap ng mga autoridad at pinuno mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagsisilbing espasyo para sa dialogo at kooperasyon. Ang mga pagtitipong ito ay hindi lamang nagpapatibay sa mga ugnayang diplomatiko, kundi nagsisilbi rin bilang mga oportunidad para ipakita ang mayamang pamana ng kultura at ang katangi-tanging pagkamapagpatuloy ng Saudi Arabia. Ang mga maringal na reception hall at conference space nito ay nilagyan ng mga pasilidad upang makapag-accommodate ng malalaking delegasyon na nagpapatibay dito bilang isang piling option para sa mga internasyonal na kaganapan ng malaking kahalagahan. Bukod sa tungkulin nito sa diplomasya, ang Palasyo Al-Salam ay isang sentro ng kultura na nagdiriwang sa sining at tradisyon ng Saudi Arabia. Madalas na nagho-host ang palasyo ng mga eksibisyon at pagtatanghal ng sining na nag-aalok ng plataporma para sa mga lokal na talento upang magtagumpay. Ang mga kaganapang ito ay nagpapalakas sa pangako ng kaharian na pangalagaan at pahalagahan ang kanilang pamana ng kultura habang pinapalakas din ang pakiramdam ng pagmamalaki at pambansang pagkakakilanlan. Matatagpuan sa puso ng Riyadh, ang Palasyo Murabba ay isang patutuo sa mayamang kasaysayan at kahusayan sa arkitektura ng Saudi Arabia. Itinayo noong dekada 1930, ang iconic na palatandaang ito ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa landas ng kaharian patungo sa modernisasyon. Iniutos ni Haring Abdulaziz, ang tagapagtatag ng modernong Saudi Arabia, ang Palasyo Murabba bilang isa sa mga unang gusali sa Riyadh na gumamit ng modernong mga pamamaraan sa konstruksyon na nagtatag ng mga bagong pamantayan para sa disenyong arkitektural sa rehiyon. Ang Palasyo ng Murabba ay isang kahanga-hangang halimbawa ng tradisyonal na arkitekturang Najdi. Ang makapal na pader nito na gawa sa mga ladrilyong putik na pinagsama sa mga kahoy na poste at detalyadong geometrikong disenyo ay hindi lamang nagbibigay ng matibay na istruktura, kundi nagpapakita rin ng mga kultural at pangkapaligirang alalahanin ng panahon. Ang mga ladrilyong putik, halimbawa, ay nagbibigay ng natural na thermal insulation na nagpoprotekta sa loob mula sa matinding klima ng disyerto, na nagpapanatili ng lamig sa loob sa matinding init ng tag-araw at mainit sa loob sa malamig na taglamig. Ang disenyo ng palasyo ay isang balanseng pagsasama ng tradisyon at inobasyon. Habang pinapanatili ang diwa ng arkitekturang Najdi, isinasama rin nito ang mga modernong elemento na itinuturing na advanced para sa kanyang panahon. Ang pagkakaroon ng malalaking bintana at bukas na patio ay nagdulot ng mas mahusay na bentilasyon at natural na ilaw na nagpapataas ng ginhawa at kalidad ng buhay sa loob ng palasyo. Ang kombinasyong ito ng lumang at bagong ay sumasalamin sa pananaw ni Haring Abdulaziz ng isang nagbabagong Saudi Arabia na iginagalang ang kanyang mga ugat habang sumusulong patungo sa hinaharap. Ang Palasyo ng Murabba ay nagsilbing tirahan ng hari at sentro ng administrasyon hanggang sa mga 1950s na siyang sentro ng politikal at sosyal na buhay sa Riyadh sa panahong iyon. Ang palasyo ay naging tagpuan ng iba't ibang makasaysayang pangyayari at tumanggap ng mga kilalang personalidad mula sa buong mundo na gumampan ng mahalagang papel sa pagtatatag ng mga diplomatikong relasyon ng kaharian. Ang estratehikong posisyon nito sa gitna ng lungsod ay ginawa itong isang simbolo ng kapangyarihan at impluwensya na nagpapalakas sa sentral na papel ng monarkiya sa lipunang Saudi. Ang palasyo ay malawak na binubuo ng iba't ibang gusali at magkakaugnay na mga patio. Ang pangunahing gusali na kilala bilang tirahan ng hari ay naglalaman ng mga pribadong espasyo ni Haring Abdulaziz at kanyang pamilya. Ang mga tirahan na ito ay pinalamutian ng mga sopistikadong kasangkapan at dekorasyon na nagpapakita ng kasanayan at talento ng mga artisano ng Saudi. Ang masalimuot na gawaing kahoy, makukulay na tela at detalyadong metal na dekorasyon ay nagpapakita ng yaman at karangyaan ng pamumuhay ng hari. Sa tabi ng mga royal quarters, matatagpuan ang mga tirahan para sa mga panauhin na idinisenyo upang mag-host ng mga dignitaryo at bisitang autoridad. Ang mga kapaligirang ito ay pantay na masining na nag-aalok ng mga kaginhawahan ng mataas na antas
antas at sopistikadong dekorasyon. Ang palasyo ay naglalaman din ng mga tanggapan ng administrasyon kung saan isinasagawa ang pang-araw-araw na gawain ng kaharian. Sa masiglang distrito ng diplomasya ng Riyadh, ang palasyo ng Erger ay namumukod tangi sa kanyang kontemporaryong elegansya at mga hangin ng pagiging maharlika. Itinayo noong 1980s, ang palasyong ito ay sumasagisag sa modernidad ng Saudi Arabia na sumasalamin sa mabilis na pag-unlad ng kaharian at mga ambisyon nito sa pandaigdigang konteksto. Ang palasyo ng Erger ay higit pa sa isang simpleng tirahan. Ito ay isang icon ng pagsulong ng kaharian at ng dedikasyon nito sa pagpreserba ng kanyang pamana sa kultura habang tinatanggap ang inobasyon. Ang arkitektura ng palasyo ng Erger ay mahusay na naghaharmonya ng mga tradisyonal na elemento ng Islam at mga modernong disenyo. Ang pinaghalong ito ay nagreresulta sa isang natatanging estetika na parehong walang hanggan at futuristic. Ang harapan ng palasyo ay minarkahan ng mahinahong linya at malalawak na ibabaw na nakahanay sa minimalist style ng kasalukuyang arkitektura. Gayunpaman, pinapanatili nito ang isang koneksyon sa kanyang mga pinagmulan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga klasikong pattern at motif ng Islam na mahusay na nakaugnay sa disenyo. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansin na aspeto ng palasyo ng Erger ay ang kanyang maringal na mga reception hall. Ang mga malalawak na espasyo na ito ay inilaan para sa mga opisyal na kaganapan, seremonya at mga pagpupulong na may pandaigdigang kahalagahan. Ang mga hall ay pinalamutian ng marangyang chandelier, marmol na sahig at detalyadong mosaic na nagtataguyod ng isang kapaligiran ng luho at karangyaan. Ang mga detalyeng ito ay hindi lamang nagpapataas ng visual appeal ng palasyo, kundi pati na rin nagpapatotoo sa mayamang artistikong pamana ng kaharian. Ang palasyo ng Erger ay nagtataglay ng mga pasilidad na may cutting-edge na teknolohiya na nagpapakita ng pangako ng kaharian sa pagbabago at pagsulong. Ang mga sistema ng seguridad na may mataas na pamantayan ay nagsisiguro sa proteksyon at privacy ng pamilyang royal at ng kanilang mga panauhin, habang ang modernong infrastruktura ng teknolohiya ay nagpapataas ng functionality at ginhawa ng espasyo. Mula sa mga mekanismo ng kontrol ng klima hanggang sa mga network ng komunikasyon na ultramabilis, bawat detalye ng palasyo ay maingat na pinlano upang matugunan ang mga pangangailangan ng kontemporaryong buhay. Ang marangyang pamumuhay ni Haring Salman ay isang pagtatanghal ng yaman at pagpaparangya na sumasalamin sa malawak na kayamanan at impluensya ng pamilyang royal ng Saudi. Ang kadakilaan ng kanyang mga tirahan na pinalamutian ng ginto at marmol mula sa Italia, kasama ang mga hakbang sa seguridad na walang katulad, ay nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang hari. Ang kanyang koleksyon ng mga klasikong sasakyan, kabilang ang iconic na Batmobile, ang kanyang kahangahangang palasyo sa tubig at ang kanyang yate na nagkakahalaga ng $300 milyon ay mga halimbawa ng kanyang pino at mapag-imbot na mga kagustuhan. Sa labas ng mga hangganan ng Saudi Arabia, ang kanyang tagpuan sa tag-init sa Morocco ay nagbibigay ng isang mapayapang kapaligiran na nagpapakita ng kanyang kagustuhan sa luho at kaginhawahan. Bawat aspeto ng buhay ni Haring Salman, mula sa kanyang mga tirahan hanggang sa kanyang mga paraan ng transportasyon, ay naglalarawan ng isang monarkong nalulunod sa isang mundo ng karangyaan at kadakilaan. Sa loob ng mga eksklusibong hakbang sa seguridad ni Haring Salman, likas na ang isang monarko ng ganitong kadakilaan ay magpatupad ng maingat at mahigpit na mga protokol ng proteksyon. Ang mga detalye ng seguridad ni Haring Salman ay katulad ng mga pinaka-advanced na sistema ng proteksyon sa mundo. Gayunpaman, kilala sa kanyang hindi matitinag na paninindigan laban sa anumang anyo ng paghihimagsik, ang hari ay nagpapanatili ng isang pribadong bilangguan upang parusahan ang mga lumalabag. Kadalasan, ang mga lumalabag na ito ay mga miyembro ng mismong pamilyang royal. Ang kasaysayan ng pribadong bilangguan ni Haring Salman ay nagmula sa isang panahon ng mabilis na pagbabago sa Saudi Arabia. Noong 2015, si Haring Salman ay umakyat sa trono na nagbukas ng isang bagong panahon para sa kaharian. Ang kanyang pamumuno ay minarkahan ng mga ambisyosong reforma at isang progresibong pananaw para
para sa hinaharap na itinulak ng kanyang anak, si Crown Prince Mohammed bin Salman. Gayunpaman, sa likod ng mga ambisyosong pagbabagong ito, umiikot ang isang masalimuot na web ng mga hidwaan sa kapangyarihan at mga laro sa politika. Ang pagtatatag ng pribadong bilangguan sa loob ng opisyal na palasyo ni Haring Salman ay direktang konektado sa mga pangyayari noong Nobyembre 2017. Ang makasaysayang sandaling ito ay nagmarka ng simula ng isang walang ulirang kampanya laban sa katiwalian na tila layunin na labanan ang korupsyon sa pinakamataas na antas ng lipunang Saudi. Ang inisyatiba ay pinangunahan ng bagong tatag na Anti-Corruption Committee sa pamumuno mismo ni Crown Prince Mohammed bin Salman. Ang komite ay binigyan ng malawak na kapangyarihan para imbestigahan, arestuhin at detenihin ang mga individual na akusado ng mga katiwalian. Ang Ritz-Carlton Hotel sa Riyadh, isang simbolo ng karangyaan at pagpaparangya, ay pinili bilang sentro ng pambihirang operasyong ito. Ang establishmento ay pansamantalang isinara sa publiko at ginawang pasilidad ng detensyon na sa praktika ay naging pribadong bilangguan para sa elite ng kaharian. Ang pagpili ay parehong estratehiko at simboliko na nagpapahayag ng malinaw na mensahe na walang sinuman kahit na ang pinakamaimpluwensyang miyembro ng royalty ay ligtas sa hustisya. Sa gabi ng ika-4 ng Nobyembre 2017, isang alon ng mga pag-aresto ang sumakop sa bansa. Mga kilalang personalidad, kabilang ang mga prinsipe, mataas na opisyal ng gobyerno at tanyag na mga magnate ay dinakip at dinala sa Ritz-Carlton. Kabilang sa kanila ay si Prince Al-Walid bin Talal, isa sa pinakamayayamang tao sa mundo, kilala sa kanyang malawak na pamumuhunan at mga inisyatibong pilantropiko. Ang mga dinakip ay nanatiling nakahiwalay na may limitadong kontak sa labas habang ang gobyernong Saudi ay nagpapatupad ng mahigpit na kontrol sa daloy ng impormasyon at sa coverage ng media. Ang mga kondisyon sa loob ng pribadong bilangguan ay natatangi. Bagamat nakakulong sila sa marangyang kapaligiran ng Ritz-Carlton, ang mga dinakip ay sumailalim sa masusing interogasyon at presyon upang makipag-ayos para sa kanilang kalayaan kapalit ng mga ari-arian. Ayon sa mga ulat, ang ilan ay napilitang isuko ang malaking bahagi ng kanilang yaman at mga interes sa negosyo para sa estado. Ang aksyon na ito, bagamat inuri bilang isang hakbang laban sa katiwalian, ay binigyang kahulugan ng marami bilang isang estratehiyang pampolitika upang palakasin ang kapangyarihan at neutralisahin ang posibleng mga kalaban. Ang paggamit ng isang pribadong bilangguan sa loob ng opisyal na palasyo ni Haring Salman ay nagpapakita kung hanggang saan handang pumunta ang pamumuno ng Saudi upang mapanatili ang kanilang dominasyon. Ang kampanya laban sa katiwalian, bagamat ipinakita sa publiko bilang isang mahalagang inisyatiba upang wakasan ng mga katiwaliang gawain, ay nakita ng ilang kritiko bilang isang kasangkapan upang pagtibayin ang autoridad ng prinsipe ng korona. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng isang belo ng lihim na may kaunting transparency o pagtutuwid na nagdulot ng mga pagdududa tungkol sa tunay na mga intensyon sa likod ng inisyatiba. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga bilanggo ay unti-unting pinalaya, kadalasan pagkatapos makipagkasundo sa mga pinansyal na kasunduan sa pamahalaan. Muling binuksan ng Ritz-Carlton ang kanyang mga pinto sa publiko at ang pribadong bilangguan sa palasyo ni Haring Salman ay nawala sa mga spotlight. Gayunpaman, ang mga epekto ng operasyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Muling binibigyang kahulugan ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng pamilyang Maharlika at binabago ang landas ng politika ng Saudi. Ibinabahagi ni Haring Salman ang kanyang yaman sa kanyang anak. Ano ang maaring maging mas kahanga-hanga kaysa sa isang pinakamataas na pinuno na nagtataglay ng rurok ng kayamanan? Dalawa, hindi nag-iisa na mamahala at nangangasiwa si Haring Salman sa kanyang kahanga-hangang yaman. Siya ay may suporta ng kanyang anak na parehong maharlika at magkasama ay kanilang pinapatakbo ang pang-araw-araw na mga gawain ng Saudi Arabia bilang isang magiting na tambalan. Ang prinsipe ng korona na si Mohammed bin Salman, mas kilala bilang MBS, ay kasing impluwensyal at ambisyoso ng kanyang ama. Ang pag-iipon ng yaman ni MBS ay direktang nauugnay
batay sa kanyang papel sa pamahalaan ng Saudi at sa kanyang estratehikong pananaw para sa kinabukasan ng bansa. Bilang tagapagpanukala ng Vision 2030, isang plano na naglalayong i-diversify ang ekonomiya ng Saudi Arabia at bawasan ang pagdepende sa langis, itinatag ni MBS ang kanyang sarili bilang isang leader na may malawak na pangitain, na may matalas na pangunawa sa mga oportunidad sa pamumuhunan. Ang kanyang mga pagsisikap na modernisahin ang kaharian at akitin ang mga dayuhang pamumuhunan ay lalong nagpalawak ng kanyang yaman at ng kapangyarihang pang-ekonomiya ng pamilyang Maharlika. Ang yaman ng prinsipe ng Corona ay hindi lamang bunga ng kanyang mga estratehikong aksyon, kundi pati na rin ng kanyang access sa malawak na mga mapagkukunan ng Estado ng Saudi. Bilang miyembro ng pamilyang royal, nakikinabang si MBS sa mga kita na nagmumula sa langis ng kaharian at sa mga oportunidad sa negosyo na lubos na kumikita na ibinibigay nito. Sa klaw ng kanyang mga pamumuhunan ng iba't ibang sektor tulad ng real estate, teknolohiya at entertainment na nagpapakita ng kanyang maraming interes at ambisyon. Ang kapangyarihang pang-ekonomiya ng pamilyang royal ng Saudi ay lumalampas sa mga hangganan ng kaharian dahil mayroon silang malalaking pamumuhunan sa mga global na merkado. Ang yaman ng pamilya ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga sovereign fund tulad ng Public Investment Fund PIF na may mga pag-aari sa mga internasyonal na higante tulad ng Uber, SoftBank at Disney. Ang mga pamumuhunan na ito ay hindi lamang nakakakuha ng malalaking kita, kundi nagpapalawak din ng pandaigdigang impluwensyang pang-ekonomiya ng pamilya. Ang personal na yaman ni MBS na tinatayang nasa $44 billion ay maaring mukhang simple kung ihahambing sa kabuuang yaman ng pamilya, ngunit ito ay isang refleksyon ng kanyang estratehikong katalinuhan at kakayahan na samantalahin ang mga mapagkukunan ng kaharian. Ang kanyang mga pamumuhunan sa mga high-impact na asset tulad ng pagbili ng Newcastle United Football Club at ang pagkuha ng painting na Salvatore Mundi ay nagpapakita ng kanyang hilig na gumawa ng mga matapang na hakbang sa pananalapi na nakakakuha ng atensyon ng buong mundo. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng lifestyle ni MBS ay ang kanyang pagkahilig sa pagtataguyod ng mga marangyang pagdiriwang. Noong 2015, matapos mag-utos ng isang interbensyong militar sa Yemen, nagpasya si MBS na maglibang sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang 2 linggong pagdiriwang sa Maldives. Ito ay hindi isang ordinaryong kaganapan. Ang prinsipe ng Corona ay umarkila ng isang buong isla na may 43 na ultra-luxury villas para matuluyan ng kanyang mga bisita. Kabilang sa mga dumalo ay mga internasyonal na kilalang tao tulad ni Pitbull, Shakira, Rihanna at Jennifer Lopez. Ang gastos ng eksklusibong event na ito ay umabot sa nakakamanghang 8 million. Isang malinaw na halimbawa ng kahandaan ni MBS na hindi mag-aksaya ng pagsisikap para matiyak ang kasiyahan at libangan. Ang pagpapahalaga ni MBS sa luho ay lumalampas sa mga pagdiriwang na makikita sa kanyang kahangahangang koleksyon ng mga high-end na ari-arian. Ang iyong garahe ay isang tunay na palabas na nagtataglay ng koleksyon ng mga gintong kotse na nagpapukaw ng inggit sa sinumang mahilig sa sasakyan. Kabilang sa mga highlight ay isang gintong Lamborghini Aventador SVJ na tinatayang nagkakahalaga ng $7.5 million, isang gintong Rolls-Royce Phantom Coupe na nagkakahalaga ng $8 million at isang gintong Bugatti Veyron Grand Sport na nagkakahalaga ng nakakamanghang $12.5 million. Ang mga sasakyang ito na may kanilang makintab at maluhong panlabas ay sumasalamin sa pagnanais ni MBS na maghatid ng imahe ng kayamanan at kadakilaan. Sa sektor ng real estate, ang mga mapag-aksayang gastos ni MBS ay kitang-kita rin. Isa sa kanyang mga iconic na pag-aari ay ang Chateau Louis XIII, isang ari-arian na pinangalanan bilang parangal sa hari ng araw ng Pransya. Ito ay itinuturing na pinakamahal na villa sa buong mundo na binili sa halagang 300 bilyon. Ang interior ng chateau ay isang halimbawa ng ganap na luho na pinalamutian ng mga gintong detalye at mga likhang sining na walang katumbas na halaga na nagpapahiwatig ng kasaganahan ng maharlikang Pransya noong ika-17 siglo. Ang ari-arian ay mayroon ding pribadong sinehan, isang dekalidad na swimming pool at isang
isang nakakamanghang hardin na may sukat na 57 ektarya na may mga fountain na maaaring kontrolin sa pamamagitan ng smartphone na nagpapakita ng hilig ni MBS sa pagsasama ng tradisyon at cutting-edge na teknolohiya. Ang kanyang mga high-profile na pag-aari ay umaabot din sa mundo ng sining at palakasan. Sa isang hakbang na nakakuha ng atensyon ng buong mundo, binili niya ang Salvator Mundi, isang larawan ni Jesus ni Leonardo da Vinci sa halagang 450 milyon. Ang pagbili na ito ay hindi lamang nagpatibay sa likhang sining bilang pinakamahal na pintura sa buong mundo, kundi nagpakita rin ng pagpapahalaga ni MBS sa sining at kanyang pagiging bukas sa iba't ibang kultura at relihiyon. Sa larangan ng palakasan, nagkaroon ng presensya si MBS sa pamamagitan ng pagbili sa Newcastle United, isa sa pinakatradisyonal na football club sa mundo, sa halagang 370.5 milyon. Ang pag-aari na ito ay nagbigay ng bagong lakas sa club na itinaas ito sa tuktok ng Premier League at muling nagpaalab ng pag-asa para sa tagumpay sa Champions League. Ang pamumuhunan ni MBS sa Newcastle United ay naglalarawan ng kanyang estratehiya na mag-diversify ng kanyang mga interes at palawakin ang kanyang impluensya sa buong mundo. Pagdating naman sa mga pag-aari sa dagat, ang korona ng mga hiyas ay ang super yacht na Serene na binili sa halagang 500 milyon. Ang 440 PEDS na barkong ito ay isang tunay na palasyong lumulutang na may iba't ibang mga swimming pool, isang eksklusibong sinehan, isang kumpletong gym at mararangyang suite. Sa dalawang heliport at malawak na hanay ng mga option sa entertainment, ang Serene ay sumasagisag sa pananaw ng MBS ng isang sopistikadong pamumuhay at ang pagsisikap na sulitin bawat sandali. I-click ang susunod na card sa iyong screen upang matuklasan ang higit patungkol sa kung ano ang iniaalok ng tunay at pribilehiyadong mundo. At ako ay nandoon, naghihintay para sa iyo hanggang sa muli sa ngayon.